Hello mga beshi! Kumusta naman ang lahat? Isang nakakalokang morning, isang nakakalokang day to everybody. Shalak! Naku, itong mga galawan ko talaga at tawa ko kung bakit may mga mangilan-ngilan, may mga taong galit sa akin. May mga taong naiinis, may mga taong nambubuli sa comment section ng vlog ko kasi nga, kakaiba, kakaiba. Parang abnormal daw akong gumalaw. Char! At abnormal din daw yung tawa ko. Nakakaloka. Ayan. Ang ano na dito guys, lumalamig na ng onte pero medyo maano yung araw ngayon. So I'm very thankful kasi off ako ngayon. Shalak! Pa-fall na kasi. Sana all na pa-fall. Parang na ano. Kailangan ko na maligo. Char! Shalak. Merong nag-ask. Gusto ko lang i-vlog itong about sa language or communication barrier dito sa Amerika. Marami kasing parang kailangan natin ng IELTS bago pumunta dito at syempre dapat marunong tayong at least magsalita ng basic English pagdating nyo dito. At least kasi makikipag-communicate kayo sa patient ninyo, sa relatives, maski nasa ICU pa kayo, maski nasa PACU pa, tulog yung pasyente, still, you need to be able to at least speak English, at least maski basic lang. Kaya nga tayo nire-require na mag-IELTS, diba? Nang onte, diba? Siyempre, may nagtanong sa akin, nahirapan ba daw ako in terms of language nung dumating ako dito for my first 3 to 6 months? Siyempre, Inglesera. Char! Char lang! Alam niyo namang hindi naman ako masyadong marunong mag-English. Pinipeke ko lang. Char! Marami na namang magagalit, day. Marami na namang ma-e-etchos. Kasi sobra daw akong tumawa at sobra din daw akong makareact. Siyempre, nahirapan din naman ako. Nahirapan ba ako? Medyo hindi. Char! Yeah. Hindi naman. Sa pagsasalita, hindi ako nahirapan. Pero yung sa pag-intindi, hindi dahil hindi ko sila maintindihan, but because maski Tagalog pa, medyo may pagkaano kasi ako eh. Chinek ko naman yung tenga ko, wala namang ewan ko kung anong meron sa tenga ko. Medyo bingi kasi ako, parang bingol ng konti, mga beshi. So, sinasabi ko parang, can you come up again, mga ganyan. Kaya, yung ibang mga tao, parang mami-misinterpret ako kasi parang pasigaw ako magsalita. Hindi ko kasi marinig sometimes yung boses ko. Kaya pak! Shalak! Laki ng bunganga. Diba? So, doon na tayo sa kung nahirapan ba daw ako. Siyempre, hindi masyado. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nahirapan dito sa Amerika, especially when it comes to like dealing sa mga colleagues natin na nagsasalita ng English. Kasi hindi sila judgmental, day. Wala silang pakialam sa grammar, wala silang pakialam sa accent mo, wala silang pakialam sa Filipino accent mo, sentence construction. Kahit mga siyalak yung mga kasama ko, in terms of language, they really don't care. Wow, English! They really don't care about your accent. They really don't care if kung barok yung English mo. As in, wala. They will even try their best to understand what you're trying to say. Sometimes, i-reformulate or i-reconstruct pa nila yung sinabi mo, i-repeat nila, ganyan, para maintindihan nila. Mas judgmental pa ang mga Pilipino kapag nakakrinig ng kapwa nila Pilipino na nag-i-English. O, diba? Mas judgmental pa yung mga ganon. So, wala silang pakialam. As in terms of language, napaka-lenient or
Hindi sila masyadong nagki-care about your grammar. Tapos, ang maganda pa is kapag nagsasalita kami ng Tagalog in which sometimes yung iba nga mga kasama ko nag-apologize pa that we are speaking in your language, ganyan-ganyan. Pero they really don't care. Wala silang pake. Halos karamihan dito, like 70 to 80%. Though may mga iba, siguro insecure sa sarili na sila yung pinag-uusapan namin, o, di ba, nakikisat-sat, di ba? Pero wala kasi silang magagawa kung magsalita kami ng normal or normal. Hindi naman abnormal yung language natin. Or yung yung usual language natin, which is Tagalog. Wala silang magagawa. Hindi katulad sa pinanggalingan ko, like nung nasa Saudi Arabia pa ako, if you are in the area, it's either you speak English or you speak Arabic. There's only two language. You're not allowed to use your local language or yung parang native dialect mo. Diba? So, English or Arabic lang. If you're not fluent in Arabic, you should speak English. Because bawal nga. There's only two language that can be used in the area. Pero dito, any language. Kaya nga ang America is the melting. This is the country. This is the area or country which is considered the melting pot of all ethnicity. Nandito na lahat. So parang nandito lahat ng freedom, nandito lahat ng ethnic group. Merong Indian, Pakistan, Arab, American, Swedish, German. You can find almost all of the nationality in the whole world. Para itong United Nations. Char! Shut up! So wala silang pake kung nagsasalita ka pa man ng Ingles. Wala silang pake sa accent mo, wala silang as in nakakaloka. They will really try to understand, 'di ba? Iintindihin kanila as in ng bonggang-bongga. Kaya wala kang magiging problema. Pagdating naman sa mga pasyente, of course, hindi natin maikakaila na merong mga pasyente na picky in terms of accent. Sometimes they're very, very rude if you have strong accent. Pero kapag naka-encounter kayo ng mga ganon, please know how to handle yourself, carry yourself, huwag makikipag-away, dead makels. If they are uncomfortable with you, talk to your charge. Patient is uncomfortable with me. I have a very thick accent. Tell them the situation so that kung magkagulo man, at least na-document nyo na naiparating ninyo sa charge nurses ninyo na merong parang attitude yung pasyente because you have a thick accent. 'Di ba? So, wag naman yung parang sadyain ninyo na yung parang itik yung accent ninyo kung hindi naman sobrang thick yung accent nyo. Like for example, if you're talking to the patient, you can speak like English very smoothly, fluently, and hindi na masyadong halata yung inyong Filipino accent. Wag naman pumasok ng room na, "Hello ma'am, good morning ma'am, Dara na ma'am, can I get you a bedpan?" Wag naman yung yung mga ganon, di ba? Yung parang halatang-halata naman na binubwisit niyo yung pasyente. Char, pagka rin, buwisitin ninyo. Char, joke lang. Pagka rin yung yung pasyente, yung parang napaka-rude, yung parang racist. Pero kung hindi naman, try to be nice naman. Huwag naman yung parang sadyang-sadya na mga, "Hello ma'am, my name is Ken. I will be your nurse." Yung parang, if you can sound like very professional naman. "Hello, my name is Ken. I will be your boss." Char! Shalak. O, diba? So, in terms of language, hindi ako masyadong nag-adjust. I know maraming mga scared. Gusto ko lang ipaalam at ipaabot sa inyo na mas madaling magsalita ng English dito sa Amerika.
sa mga grocery store at kung saan-saan man kesa magsalita ng English sa Pilipinas. Because sa Pilipinas, maraming judgmental, maraming mga syalak as in. I-judge kayo ng bonggang-bongga. Pero dito, number one, they don't really care about your accent. They don't care about your pronunciation. They don't care if you are using like yung parang mga magagandang words or if your grammar is correct. Wala silang pakialam. For as long as they can understand you, they will be able to like at least comprehend what you're trying to say. They're good with that. Tapos ang usapan, Shelak! Ayun, medyo nagbabalat yung mukha ko ngayon mga beshi kasi nga pak. Pa-fall na. Sana ma-fall din ako soon. Char! Nakakaloka. O siya, sige na mga inday. Hanggang dito na lang ang ating vlog. And remember to comment down below naman sa mga sa mga subscriber ko na nakaranas ng mga fellow nurses ko dito sa Amerika na nakaranas ng yung panlalait o kaya